Okay mga master, welcome po ulit sa aking channel. Ngayon may ginawa po akong experiment gamit ang RCBO para mas ma-explore pa natin ang capability nito. Alam nyo ba mga master, may trending video sa YouTube na kahit tinutusok nila ang isang butas ng outlet, hindi sila nakukuryente dahil RCBO protected daw ito. Kutsara dito sa butas sa line 1 at line 2 natin. So, yan. So, ganun pa rin, hindi tayo basta nakakuryente. Yan. Pero hindi po yun tama mga master, at kulang na kulang ang naging paliwanag nila dahil magkaiba po ang reaksyon ng kuryente sa supply na line to line at line to ground na supply kahit pareho pa itong 220. Dahil sa line to line, kapag nasagi o nahawakan mo yung isang linya nito, kahit naka-ground ka, ang labas po nito ay 110 lang. Samantalang sa line to ground, kapag nahawakan mo ang isang linya at ang live talaga at naka-ground ka, automatic po 220 ang labas po nun. Kaya may kulang po sa naging paliwanag nila. So para mas maintindihan nyo mga master, wag nyo lang po i-skip ang video natin. So mga master, ito yung setup na experiment na gagawin natin. Itong may RCBO tayo. Ang RCBO ay may ground fault, short circuit, unbalance at overload protection. Itong MCB naman mga master, short circuit at overload ang meron lang siya. So subukan natin kung saan dyan sa kanila ang mas maganda gamitin para sa loob ng bahay nyo. Ito may outlet siya na 3-prong at ordinary outlet lang. So ang gagawin ko mga master ngayon ay experiment lang at explore na rin natin kung paano talaga siya gumana, para kahit kayo mismo makapagpili kung alin dyan yung mas maganda gamitin para safety yung pamilya nyo sa kuryente. Lahat po ng inyong mapapanood ay experiment lang para ma-explore ang RCBO. So please don't try this at home. Ang subukan natin ngayon mga master ay kung paano kung pinasok na kayo ng baha o nahulog yung extension wire nyo sa tubig. Energize muna natin mga master. Ayan, itong RCBO at MCB. So lagay ulit natin tong cute natin na light indicator mga master. Ayan, at dito rin. So tester muna natin to mga master para makita nyo ang supply dito sa amin. Ayan, 200 to 210. Kahit dito po sa isa, ganun pa rin, 210. Ayan yung kuryente sa amin mga master. So ang una nating itry mga master, paano kung pinasok na yung bahay nyo ng baha o kaya nahulog yung extension wire nyo. So may ginawa ako dito mga master, itong outlet lang na may plug lang na may wire para hindi ko direktang iloblob to sa tubig yung outlet kasi sayang. Itong 3-prong na outlet yung unang subukan natin mga master. Yan, testing ko mga master para makita nyo na may kuryente talaga. Yan, ang gagawin natin mga master, subukan natin kung paano siya mag-react itong RCBO kapag nahulog yung extension wire nyo o kaya napasok na kayo ng tubig baha. Ito, may hinanda akong tubig sa baso. So please don't try this at home. Ayan, pasok ko na. So automatic nag-trip itong RCBO at nakita nyo naman napatay yung light indicator natin mga master. Pero paano kung RCBO nga yung gamit nyo pero ordinary outlet naman yung gamit nyo rin sa bahay nyo? So kaya pa bang i-detect nahulog ang outlet nyo sa tubig o kaya pinasok kayo ng tubig baha? So energize natin ulit mga master. Yan, subukan natin ang itong outlet mga master na ordinary. Kapag napasok, nahulog siya sa tubig. Ayan.
umilaw. So pasok ulit siya natin dito mga master sa may wagang baso natin. Ayan. So hindi siya nag-trip off mga master. Kung nakita nyo, bumula lang yung tubig. Useless din pala mga master pag ordinary outlet lang yung ginamit nyo. Kahit RCBO pa yung ginamit nyo rin na breaker. So off muna natin mga master. Bunutin natin to. Ang subukan naman natin ngayon mga master, itong MCB. Itong MCB mga master ay short circuit at overload lang meron siya. Pero subukan natin siya kung kaya niya ba i-detect yung ganong paraan na pareho dito. Uli, saksak natin to mga master. At ibabad natin kunwari sa tubig mga master ang outlet natin. So kahit 3-prong siya mga master, 3-prong outlet yung ginamit natin, pero dahil ordinary breaker lang siya, hindi siya nag-trip off mga master, kasi nakita nyo naman umilaw pa rin yung light indicator natin. So ito yun siya mga master, oh. Yan, umilaw pa rin siya. Mas maganda pa rin gamitin ang RCBO at ang gagamitin nyo ring outlet ay itong 3-prong. Energize natin. Yan. So saglit lang siya mga master, no? Na-detect niya agad. Hindi man lang naabutan ng 1 segundo. So, ang sunod natin gawin mga master ay, dahil sa iba trending yung videos nila na tinutusok yung butas ng outlet at hindi sila nakukuryente, tinutusok nila ng alambre o kaya kutsara. Pero yung power supply nila doon mga master ay line to line. So dito sa amin, line to ground. Halimbawa, tusukin ko itong energize natin. Energize. Yan. Pag tinusok to mga master, doon sa kanila, hindi sila nakukuryente. Yan. Lipat ko to mga master, ha. Hindi sila nakukuryente. So ito. Kahit dito naman sa amin mga master na line to ground ang supply, hindi ako nakukuryente. Dito sa RCBO ang ginamit. So try natin dito sa MCB mga master. So ayan mga master, di pa rin ako nakukuryente. Kahit testing natin yan mga master, oh. Yan, umilaw lang siya mga master. So ibig sabihin may kuryente talaga na pumapasok. O kahit dito. Yan, ay magte-trip o pala yan mga master, kasi may unbalance siya at the same time ground fault. Dahil isang linya lang yung gagamitin natin sa RCBO. So tingnan nyo mga master. Yan. So energize natin ulit mga master. Dito mga master, okay lang, wala talaga tong kuryente. Kahit hawak pa ko dito. Kasi ground naman to. At talagang 0 volt ito siya. Pero pakita ko sa inyo mga master, paano kapag napadikit ako sa ground. Ayan, tester natin ito mga master, oh. Paano pag nakapadikit ako sa ground. Ayan. Kung nakita nyo mga master, tumalo sa 200 yung kuryente. So huwag kayong makapasiguro mga master na kahit RCBO yung gamit nyo, kasi ang itong bombilya mga master 220 rin to. Hindi ko lang makita kung ilang watts na, kasi tagal na at natanggal na yung tatak. Alam nyo ba mga master na di siya kayang i-trip nito. Umiilaw lang siya mga master. Yan.
Paano kung ganito yung katawan natin? Yan, hindi siya mag-react ang RCBO. Okay lang kung ganito yung katawan natin mga master. Yan. Kaya di na ako susugal mga master na katulad sa ginawa nila na ay, nakatoy. Na hinawakan nila ang source at nakapaa talaga sila mga master. So maling-mali po yun. Okay lang doon sa kanila mga master dahil line to ground 110 ang bawat linya at kahit nakahawak ka pa sa ground o kaya nakaapak ka. So kinukunduin ako ang gumawa ng video noon mga master. Sana ma-delete na nila. Baka gayahin pa ng iba. So maling-mali po yun mga master. So hindi natin sigurado mga master, no? Okay lang kung yan. Okay lang kung mag-trip up talaga siya mga master, tulad nitong bumbilya na ito. Yan. Pabalik-balik to mga master ha, para makita talaga nila kung ano yung kahinatnan sa mali nilang turo. Kahit dito mga master, hindi siya kayang i-trip. Yan. Para makita nyo talaga mga master, pag sabayin ko to, baka sabihin nyo may magic akong ginawa. Yan. Okay mga master, kung nagustuhan nyo ang aking video ngayon, papindot naman ang like dyan. Kung may dagdag suggestion o feedback kayo, please comment below. At huwag po kalimutan mag-share para maging babala po ito sa iba sa maling turo ng mga naunang video tutorial. Maraming salamat mga master, mag-ingat po tayo sa kuryente.